Isa pong magandang hapon muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Kami po ay nandito pa rin. Marami pa rin pong abo ng bulkan. Kaya dito lang po tayo sa loob mga kaibigan. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo ang labas ng aming kubo. Silip-silip lang tayo mga kaibigan para hindi po tayo makalanghap ng maraming abo. At purihin po ang ating Panginoon sa hapong ito dahil nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon na makapagbasa po ng kanyang salita. At salamat po sa gabay at patnubay ng ating Diyos habang tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, magpatuloy na po tayo sa ating Bible reading dahil tayo po ay nasa pang 152 days na po ngayong araw. At ang page po natin ay 830 at nasa aklat na po tayo ni Ezekiel chapter 43. Kaya mga kaibigan, samahan niyo po at sabayan sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa oras na ito. Sabi po dito sa Ezekiel chapter 43, ang templo'y napuno ng kaningningan ni Yahweh. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon nakita akong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Parang ugong ng malaking baha, nagliliwanag ang lupa dahil sa kaningningang yaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ako ng wasakin ang Jerusalem, tulad din ito noong nakita ako sa ilog Kibar. Ako'y sumubsob sa lupa, ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita ako kung ang buong templo'y punong-puno ng kaningningan ni Yahweh. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel. Ang pangalan ko'y di na nila lalapastanganin ni ang kanilang mga hari sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa kanilang mga yumaong hari. Ang pintuan nila at ang aking pintuan ay may pagitan lamang na isang pader. Nilapastangan nila ang aking pangalan sa pamamagitan ng kasuklam-suklam nilang gawain, kaya nilipol ko sila. At ngayon titigil na sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa yumaon nilang mga hari, kaya maninirahan ako sa gitna nila habang panahon." Sinabi pa ni Yahweh, "Tao, ipaliwanag mo sa sambahayan ni Israel ang kaayusan ng templong ito upang mahiya sila sa kanilang kasamaan. Kung magkagayon, ilalarawan mong mabuti sa kanila ang kabuuan ng templo, ang kaayusan, pasukan at labasan. Ipaliwanag mo sa kanila at isulat pagkatapos ang mga tuntunin at kautusan tungkol dito upang masunod nilang mabuti. Ito ang tuntunin tungkol sa templo. Lahat ng lugar sa paligid nito sa ituktok ng bundok ay aariin ninyong kabanal-banalan. Ang altar. Ito ang sukat ng altar. Ang patungan sa lupa ay may 20 pulgada ang lalim. Gayon din ang lapad. Ang paligid nito ay lalagyan ng molding 10 pulgada ang lapad. Ang taas naman mula sa patungan ay 4 na talampakan hanggang sa unang pasamano at 20 pulgada ang lapad. Mula sa maliit hanggang sa malaking pasamano ay 7 talampakan pataas at 20 pulgada ang lapad. Ang taas ng bahagi ng altar na sunugan ng mga handog ay 7 talampakan. Ang pinakasungay nito sa 4 na sublok ay mataas kaysa altar. Ang altar ay parisukat, 20 talampakan ang luwang. Gayon din ang haba. Parisukat din ang panggitnang bahagi, 24 na talampakan ang haba. Gayon din ang luwang. Ito'y paliligiran ng molde na 10 pulgada ang lapad. Ang lapad ng pinakaalulod ay 20 pulgada. Ang hagdan ng altar ay nasa gawing silangan. Ang pagtatalaga sa altar. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Tao, ito ang tuntuning ipinasasabi ko tungkol sa altar. Kapag ito yari na, itatalaga mo ito sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga handog at pagwiwisik ng dugo ng mga hayop na inihandog. Giyon lamang mga saserdote mula sa sambahayan ni Sadok
At mula sa lipi ni Levi ang makapaglilingkod sa akin. Akong si Yahweh ang nag-uutos, bibigyan mo sila ng isang turong panghandog para sa kasalanan. Kukuha ka ng dugo nito upang ipahid sa 4 na sungay ng altar, sa 4 na sulok ng panggitnang bahagi at sa gilid ng ganito mo lilinisin at itatalaga ang altar. Ang panghandog na ito para sa kasalanan ay susunugin sa isang tanging lugar sa labas ng templo. Kinabukasan, isang kambing na lalaki at walang kapintasan naman ang inyong ihahandog. Lilinisin din ang templo sa paraang ginawa ng ihandog ang toro. Pagkalinis ng altar, maghahandog kayo ng isang toro at isang lalaking tupa. Parihong walang kapintasan ang mga ito. Ihahandog ninyo sa akin. Aasnan muna ito ng mga saserdote bago sunugin bilang handog. 7 araw kayong maghahandog araw-araw. Isang lalaking kambing, tupa at baka ang pawang walang kapintasan. 7 araw ninyong lilinisin ang altar upang ganap itong maitalaga sa akin. Sa 8 araw ang inyong handog na susunugin at handog ng pagkain ay maaari na ninyong ihain sa altar. Sa gayon, ako'y malulugod sa inyong lahat. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Chapter 44. Ang tuntunin tungkol sa pintuan sa gawing silangan. Lumabas kami sa pinto ng templo, sa pinto sa gawing silangan. Pagkalabas namin, sumara ito ng kusa. Sinabi sa akin ni Yahweh, mananatiling nakasara ang pintong ito. Walang dadaan dito pagkat ito'y dinaana ni Yahweh. Ang pinuno lamang ng Israel ang maaring kumain sa dulang ni Yahweh. Ang pasok niya ay sa tarangkahan patungo sa gawing dulo, doon din ang labas. Ang mga tuntunin sa pagpasok sa altar, dinala ako ng lalaki sa may pintuan sa gawing hilaga, sa may harap ng templo, at nakita kong ito'y nagliliwanag sa kaningningan ni Yahweh. Ako'y sumubsob sa lupa. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, pakinggan mo at tandaang mabuti ang mga tuntuning sasabihin ko sa iyo tungkol sa templo ni Yahweh. Tandaan mong mabuti kung sino-sino ang maring pumasok dito at ang hindi. Sabihin mo sa sambahayang yaon na matigas ang ulo sa sambahayan ng Israel. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh na Diyos. Sambahayan ni Israel, tigilan na ninyo ang kasuklam-suklam ninyong gawain. Ang mga taga-ibang lupa, mga taong may maruruming puso at isipan, ay pinahihintulutan ninyong pumasok sa aking templo, sa gayoy nasasalaula ito. Nangyayari ito sa inyong paghahandog sa akin ng pagkain, taba at dugo. Sinira ninyo ang aking tipan sa pamagitan ng kasuklam-suklam ninyong gawain. Sa halip na kayo ay mga laga sa mga bagay na itinalaga sa akin, ipinaubaya ninyo sa ibang tao. Mula ngayon, akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo na walang taga-ibang bayang may maruming puso at hindi tuli ang maaaring pumasok sa aking templo. Kahit na kasamang mamahay ng mga Israelita, ang mga Levita na tumalikod sa akin at nalulong sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay parurusahan ko. Gayunman, sila pa rin ang maglilingkod sa aking templo at magbabantay sa mga pintuan nito. Sila pa rin ang gagawa ng mga dapat gawin sa loob ng templo. Sila rin ang magpapatay at maghahandog ng mga haing susunugin ng mga mamamayan at maglilingkod sa akin para sa mga tao. Ang mga saserdoting ito ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, ano pat naging dahilan ng kasamaan ng sambahayan ng Israel. Kaya naman isinusumpa kong sila'y aking parurusahan, hindi sila makalalapit sa akin, ni makapaglilingkod ng tuwiran, hindi rin sila maaring lumapit sa mga dakong itinalaga sa akin. Sa gayon, malalagay sila sa kahihiyan dahil sa kasuklam-suklam nilang gawain. Gagawin ko na lamang silang katulong sa ibang gawain sa loob ng templo. Ang mga saserdoting anak ni Saduk at ang mga buhat sa angka ni Levi lamang ang maaring lumapit sa akin at maglingkod ng tuwiran, pagkat sila ang patuloy na nangalaga sa aking templo nang talikdan ako ng Israel. Kaya naman sila lamang ang maaring maghandog sa akin ng pagkain, taba at dugo. Sabi ni Yahweh, sila lamang ang papasok sa aking templo at lalapit sa aking dulang upang maglingkod sa akin at sa katuparan ng aking iniutos. Kayong lino ang kasuotan nila pagpasok pa lamang sa patio. Huwag silang magsusuot ng anumang yari sa lana habang sila'y
naglilingkod sa loob ng patyong ito. Kayong lino rin ang gagamitin nilang turbante, gayon din ang pantalon. Huwag silang magbibigkis para hindi sila pawisan bago sila humarap sa mga tao sa patio sa labas. Uhubarin muna nila ang kasuutan sa paglilingkod sa Diyos. Itatago ito sa atanging silid. Saka magbibihis ng iba upang ang kabanalan ng kasuutan yaon ay hindi makapinsala sa mga mamamayan. Huwag silang magpakalbo, ngunit huwag namang gaano magpahaba ng buhok. Ito ay kanilang gugupitin sa katamtamang haba. Huwag silang titikim ng alak kung papasok sa patio sa loob. Huwag silang mag-aasawa sa babaeng hiwalay sa asawa ni sa balo, liban na lamang kung balo na ring saserdote ang kukunin nilang asawa ay anak na dalaga. O kaya balo ng kapwa nila saserdote. Ituturo nila sa mga tao kung ano ang magkakaiba na itinalaga kay Yahweh at ang hindi. Ituturo rin nila kung paano ang pagkilala sa malinis at marumi ayon sa tuntunin. Kung may hidwaan ang mga mamamayan, sila ang hatol ayon sa kanilang kaalaman sa usapin. Isasagawa nila sa takdang panahon ang lahat kong mga tuntunin at kautusan. Patuloy rin nilang susundin ang mga tuntunin ukol sa araw ng pamamahinga. Huwag silang lalapit sa kanino mang bangkay liban sa ama, ina, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga upang hindi sila ituring na marumi ayon sa kautusan. Pagkatapos niyang isagawa ang tuntunin ng paglilinis, makakaraang marumihan siya ng bangkay. Bibilang pa siya ng 7 araw bago ibilang na malinis ayon sa kautusan. At pagpasok niya sa patio sa loob upang maglingkod sa banal na dako, maghahandog siya ng kanyang handog para siya luminis at makapaglingkod uli sa templo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ang mga saserdote ay kasama sa partihan sa lupain. Ako ang kanilang kaparti. Hindi sila bibigyan ng anumang ari-arian sa Israel. Ako ang para sa kanila. Ang ikabubuhay nila ay ang handog na pagkain, handog para sa kasalanan at paglabag. Alalaon bagay lahat ng handog ng Israel. Ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay may iukol sa mga saserdote. Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa gayon, patuloy ko kayong pagpapalain ng aking mga saserdote ay hindi kakain ng anumang hayop o ibon na kusang namatay o nilapa ng mailap na hayop. Chapter 45. Tuntunin tungkol sa partihan ng lupain. Sa paghahati ninyo ng lupain, magbubukod kayo ng isang bahagi para kay Yahweh. Ito ang sukat ng inyong ibubukod. 12,955 metro ang haba at 10,364 naman ang luwang. Susukat kayo rito ng 259 na metro para sukat para tayuan ng templo at ang paligid ay lalagyan ng patyong 26 na metro ang luwang. Para sa dakong kabanal-banalan, susukat kayo ng 12,955 metro ang haba at 5,182 ang luwang. Ito ang pinakatanging lugar ng lupain at siyang mauukol sa mga saserdoteng maglilingkod sa templo sa harapan ni Yahweh. Ito ang magiging tirahan nila sa tayuan ng templo. Isa pang lote na 12,955 ang haba at 5,182 ang luwang ay para naman sa mga saserdoteng maglilingkod sa kabuuan ng templo. Karatig ng bahaging tinalaga para sa akin, mag-iiwan kayo ng isang lote na 12,955 na metro ang haba at 2,591 naman ang luwang. Ito ay para sa lahat ng Israelita. Ang lupain ukol sa pinuno ng Israel, sa pinuno ng Israel ang iukol ay ang karatig ng bahaging itinangi kay Yahweh. Yaong nasa gawing kanluran ay sagad sa dagat at yaong sa gawing silangan ay abot sa ilog. Ito ay magkasinlaki ng kaparte ng bawat lipi. Ito ay para sa kanila at nang hindi na nila apihin ang iba pang lipi ng Israel. Ang mga tuntunin para sa pinuno. Ito ang pinasasabi ni Yahweh, mga pinuno ng Israel, tigilan na ninyo ang karasan at pang-apis sa aking bayan. Sa halip, pairalin ninyo ang katarungan at ang katuwiran, tigilan na ninyo ang pang-aagaw sa lupain ng aking bayan.
Ang inyong timbangan ay kailangang aayos at walang daya, at ang inyong mga takalan ay kailangang husto sa sukat. Ang takalang ifa at ang takalang bat ay kailangang pareho ang sukat. Tig ika-10 bahagi ng homer, ang homer naman ay yaong husto sa sukat. Ang takalang siklo ay katumbas ng 20 gira. Ang 5 siklo ninyo ay 5 siklo at ang 10 ay 10. Ang inyong mina ay katumbas ng 60 siklo. Ito naman ang inyong iahandog, ika-6 na bahagi ng isang homer na trigo at sibada. Sa isang kuro ng langis, ika-10 bahagi ng efa, ang isang kuro ay 10 timbangang bat tulad ng homer. Sa tupa, isa sa bawat 200, ito ang inyong handog na pagkain, susunugin at pangkapayapaan bilang kabayaran nila. Sabi ni Yahweh, ang mga handog na ito ay ibibigay sa pinuno ng Israel. Ang pinuno ng Israel ang mamamahala sa mga handog na susunugin pagkain, inumin para sa mga pista, pagdiriwang kung bagong buwan, mga araw sa pamahinga at sa lahat ng takdang pagdiriwang ng bayang Israel. Siya rin ang bahala sa mga handog para sa kasalanan, handog na susunugin at handog pangkapayapaan bilang kabayaran sa kasalanan ng bayang Israel, mga kapistahan. Ipinasasabi ni Yahweh, sa unang araw ng unang buwan, pipili kayo ng isang toro na walang kapintasan upang gamitin sa paglilinis ng templo. Ang saserdoteng nanunungkulan ay sasahod ng dugo ng handog para sa kasalanan. Ipapahid niya iyon sa poste sa pinto ng templo, sa 4 na sulok ng altar at sa mga poste sa pintuan patungo sa patio sa loob. Ganito rin ang gagawin ng ika-7 araw para sa sinumang nagkamali o nagkasala ng di sinasadya. Ganito ninyo lilinisin ang templo. Sa ika-14 naman ng unang buwan, ipagdiriwang ninyo ang pista ng Pasko, 7 araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may libadura. Sa araw na yaon, ang pinuno ng Israel ay maghahanda ng isang toro bilang handog para sa kasalanan niya at ng buong bayan. Sa 7 araw ng kapistahan, maghahanda siya araw-araw ng isang toro at isang tupang walang kapintasan bilang handog na susunugin at isang kambing na lalaki bilang handog naman para sa kasalanan. Maghahanda rin siya ng 37 litro na handog na pagkain katumbas ng isang toro. Ganon din para sa tupa. Ang langis naman ay 6 na litro sa bawat toro o tupa. Ganito rin ang ihahanda sa 7 araw ng pista ng manlalakbay tuwing ika-15 ng ika-7 buwan bilang handog para sa kasalanan, handog na susunugin at handog na pagkain. Chapter 46. Ang pinuno at mga pista. Ipinasasabi ni Yahweh, ang daanan sa gawing silangan papunta sa patio sa loob ay manatiling nakasara sa loob ng 6 na araw sa paggawa at ibubukas lamang kung araw ng pamamahinga at pista sa bagong buwan. Ang pinuno ay papasok sa bulwagan at tatayo sa may poste ng trangkahan habang inihahandog ng saserdote ang handog na susunugin, pati ng haing pangkapayapaan. Doon lamang siya sasamba sa labas. Pagkatapos lalabas siya, ngunit iiwang bukas ang pinto hanggang sa gabi. Ang bayan naman ay sasamba kay Yahweh kung araw ng pamamahinga at bagong buwan, ngunit doon lamang sila sa may pintuan. Kung araw ng pamamahinga, ang ihahandog ng pinuno ay 6 na kordero at isang tupang lalaki na pawang walang kapintasan. Sa tupang lalaki at 37 litrong handog na pagkain kasama ng 6 na litrong langis. Sa bawat kordero ay isang dakot na pagkain bukod sa 6 na litrong langis kung bagong buwan. Ang ihahandog niya ay isang toro, 6 na kordero at isang tupang lalaki na pawang walang kapintasan. Sa bawat toro at tupang lalaki at 36 na litro ng handog ng pagkain bukod sa 6 na litrong langis at isang dakot naman sa bawat kordero, bukod pa rin ang 6 na litrong langis. Ang pinuno ay sa bulwagan ng tarangkahan dadaan at doon din lalabas. Pagsamba naman ng mga tao tuwing takdang kapistahan, lahat ng papasok sa pinto sa hilaga ay sa timog lalabas at lahat ng pumasok sa timog ay sa hilaga lalabas. Walang
hintulutang lumabas sa pintong pinasukan niya. Lahat ay tuloy-tuloy. Ang pinuno ay kasabay nilang papasok at lalabas ng templo. Tuwing kapistahan at bawat takdang panahon, ang handog na pagkain ay 36 na litro sa bawat toro o tupang lalaki at 1 dakot sa bawat kordero. Bukod sa 6 na litrong langis kung ang pinuno ay maghahain ng handog na susunugin o handog pangkapayapaan bilang kusang handog, doon siya pararaanin sa pinto sa gawing silangan. Gagawin niya ito kung araw ng pamamahinga. Paglabas niya, isasara ang pinto. Ang mga handog araw-araw. Tuwing umaga, maghahanda ng 1 korderong walang kapintasan bilang handog na susunugin. Ito'y sasamahan ng mahigit na 6 na litrong handog ng pagkain at 2 litrong langis sa pangmasa sa harina. Ito ang inyong tuntunin ukol sa pang-araw-araw na handog kay Yahweh. Araw-araw ay ganyan ang kordero, pagkain at langis na inyong ihahandog. Ang pinuno at ang lupain, ipinasasabi ni Yahweh kapag ang anak ng pinuno ay pinamanahan niya ng kanyang ari-arian, yaon ay mananatiling pag-aari ng anak. Ngunit kapag binigyan ang isang alipin, ang ibinigay sa kanya lamang hanggang sa panahon ng pagiging alipin niya. Paglaya niya, ibabalik niya sa pinuno ang ari-ari ang ibinigay sa kanya, pagkat yaon ay para sa mga anak nito. Ang pinuno ay hindi dapat mangamkam ng ari-arian ng mga mamamayan. Ang ari-arian lamang niya ang maaari niyang ibigay sa kanyang mga anak. Sa gayon, maiiwasang agawan ng mga ari-arian ang sinuman sa aking mamamayan. Ang lutuan ng mga handog, dinala ako ng lalaki sa hanay ng mga silid ng saserdote sa gawing timog at do'y itinuro sa akin ang isang lugar sa gawing kanluran. Sinabi niya sa akin, ang handog para sa kasalanan at ang handog na pagkain ay diyan lulutuin ng mga saserdote. Huwag itong ilalabas para hindi mapinsala ng kabanalan niyon ang mga tao. Dinala niya ako sa patio sa labas at naibay sa 4 na sulok nito. Sa bawat sulok ay may patio, maliit at pari-pareho ang laki. 64 na talampakan ang haba ng bawat isa at 50 ang luwang. Napaliligiran ito ng mahabang pader at may apuyan sa tabi. Sinabi niya sa akin, dito naman iluluto ng mga katulong ang handog ng mga mamamayan. Chapter 47. Ang batis mula sa templo. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim ito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako sa papalabas sa pintuan at gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagpatuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon na isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ako ang makapal na puno na magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang sa dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Pupuntahan ito ng mga mangingisda. Ang Engadi hanggang Iglain ay magiging lugar ng pangingisdaan, pagkat iba't ibang uri ang isda rito, tulad ng nasa dagat na malaki. Ngunit ang mga latian ay mananatiling maalat para may makuna ng asin. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang mga hangganan.
Ipinasasabi ni Yahweh, ito ang gagawing paghahati ng lupain para sa 12 lipi ng Israel. 2 bahagi ang mauuwi sa lipi ni Jose, pare-pareho ang gagawing hati. Ang lupaing ito ang aking ipinangako sa inyong mga magulang upang maging inyo. Ito ang hangganan ng buong lupain sa hilaga, ang dagat na malaki, tuloy ng Hitlon sa pagpasok sa may pagpasok ng Hamat at tuloy ng Sidad. Biruta, Sibraim na nasa may hangganan ng Damasco at Hamat hanggang sa Hiser, Hateko sa hangganan ng Hawan. Sa makatwid, ang hangganan sa hilaga ay mula sa dagat na malaki hanggang Hasar Inon sa gawing hilaga ng Damasco. Sa silangan mula sa Hasar Inon, pagitan ng Damasco at Hauran sa baybayin ng Jordan, pagitan ng Galaad at Israel, sa dagat sa gawing silangan hanggang Tamar. Sa timog mula sa Tamar hanggang sa tubigan ng Meriba, Cadiz, binaybay ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat na malaki. Sa kanluran, ang dagat na malaki hanggang sa tapat ng pagpasok sa Hamat. Ito ang lupaing hahatiin mo sa mga lipi ng Israel. Ito ang pinakamana mo at ng mga taga-ibang lugar na kasama ninyo at nakaanak ng kasama ninyo. At nagkaanak ng kasama ninyo. Sila ituturing na parang tunay na Israelita at kahati sa lupaing mga manahin ng Israel. Ang mapupunta sa kanila ay magmumula sa bahagi ng liping kinabibilangan niya. Last chapter na lang ito mga kaibigan ng Ezekiel. Chapter 48. Ang paghahati ng lupain. Ito ang magiging ayos ng partihan ng bawat lipi. Mula sa dulong hilaga sa gawi ng Hetlon hanggang Liwi, Buhamat at Hasar Inan. Sa gawing timog ng Damasco mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Dan. Kahahanga ng lipi ni Dan mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Aser. Kahangga ng lipi ni Aser mula sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Neftali. Kahangga ng lipi ni Neftali mula sa silangan hanggang kanluran, isang bahagi para sa lipi ni Manasis. Kahangga ng lipi ni Manasis mula sa silangan hanggang sa kanluran ay para sa lipi ni Ephraim. Kahangga ng lipi ni Ephraim mula sa silangan hanggang sa kanluran ay para sa lipi ni Ruben. Kahangga ng lipi ni Ruben mula sa silangan hanggang kanluran ay para naman sa lipi ni Judah. Ang gitnang bahagi ng lupain, ang bahaging kahangga ng lipi ni Judah ay ibubukod. Ang sukat nito ay 10 milyang parisok at sa loob nito itatayo ang templo. Ang iuukol ninyo kay Yahweh ay 12,955 metro ang haba at 10,364 ang luwang. Ganito naman ang gagawing hati sa bahaging iniukol kay Yahweh. Ang inilaang bahagi ay uuwi sa mga saserdote. 12,955 metro ang haba at 5,182 naman ang luwang. Ang templo ni Yahweh ay isa sa gitna nito. Itatayo ang bahaging ito ay para sa mga saserdote, sa mga anak ni Sadok, pagkat patuloy nilang sinunod ang aking mga utos kahit nung tumalikod sa akin ang Israel. Di nila tinularan ang mga Levita. Ang bahaging ito ng lupaing itatalaga kay Yahweh ay tanging para sa kanila. Karatig nito sa gawing timog ay para naman sa mga Levita. 12,955 metro ang haba at 5,182 naman ang luwang. Hindi nila ito maaaring pagbili o ipagpalit, na hindi nila ito maaaring isalin sa iba pagkat itinalaga kay Yahweh. Ang natitirang 2,591 metro sa luwang at 12,955 metro sa haba ay para sa lahat. Maaari itong tirhan at gamitin ng kahit sino at sa gitna nito ang lungsod. Ito naman ang sukat ng lungsod, 2,332 metro ang haba, gayon din ang luwang. Sa paligid nito ay mag-iiwan kayo ng bakanting 129 metro at kalahati. Iyaong natitira pa sa magkabilang dulo na humahangga sa bahaging iniukol ni Yahweh na tig 5,182 metro ay para naman sa mga mag-aasikaso ng lungsod.
Lahat ng aanihin dito ay ukol sa kanila. Ang mga manggagawang ito sa lungsod ay mula sa iba't ibang lipi ng Israel. Lahat-lahat ng inyong ibubukod ukol kay Yahweh at sa lungsod ay 12,955 metrong parisukat, ang kaparte ng pinuno. Ang natitira sa magkabilang panig na itinalaga kay Yahweh at ng bahagi para sa lungsod ay ukol naman sa pinuno. Ang ukol kay Yahweh at sa lungsod ay nasa gitna ng dalawang bahagi, ukol sa pinuno, at ito naman ay nakapagitan sa bahaging ukol sa lipi ni Juda at Benjamin. Ang kaparte ng ibang lipi, ito naman ang para sa iba pang lipi. Mula rin sa silangan hanggang kanluran ay para sa lipi ni Benjamin. Karatig ng bahagi ng lipi ni Benjamin, ang bahagi naman ukol sa lipi ni Simeon. Karatig ng lipi ni Simeon ang ukol sa lipi ni Isakar. Karatig ng lipi ni Isakar ang ukol sa lipi ni Zabulon. Karatig ng lipi ni Zabulon ang ukol sa lipi ni Gad. Sa timog, ang hangganan na ukol sa lipi ni Gad ay mula sa Tamar hanggang sa may bukal ng Kadis, hangganan ng Ehipto hanggang sa dagat na malaki. Ganyan ang magiging paghahati ng lupain sa mga lipi ng Israel. Ang mga pintuan ng Jerusalem, ganito naman ang tungkol sa mga pintuan ng lungsod. Sa hilaga, ang luwang ay 2,332 metro. Ay 3 pinto para sa lipi ni Ruben, Juda at Levi. Ang pangalan ng mga pintong ito ay isusunod sa pangalan ng mga lipi ng Israel sa gawing silangan. Ang luwang ay 2,332 metro. Ay 3 pinto rin para naman sa lipi ni Jose, Benjamin at Dan. Sa gawing timog, ang luwang ay 2,332 metro. Ay 3 rin ang pinto, at para naman sa lipi ni Simeon, Isakar at Zabulon. Sa gawing kanluran, ang luwang ay 2,332 metro. Ay 3 pinto rin ang para naman sa lipi ni Gad, Aser at Naphtali. Ang sukat sa paligid ng lungsod ay 9,332 metro. Mula ngayon, ang ipangangalan sa lungsod ay naroon si Yahweh. Ayan mga kaibigan, salamat sa ating Panginoon at natapos na po natin ang aklat ni Ezekiel at ang kasunod na po ay Daniel. At gaya nga po ng aking nasabi nung nakaraan, si Propeta Ezekiel po ang nag-uulat ng lahat ng mga iniutos ni Yahweh kung ano ang gagawin, pati po ang mga sukat ng templo at ang sukat ng mga ipinamana na lupain sa angkan ni na Ruben. Yan, magkakapatid po yan. Sila po yung magkakapatid na itinalaga ng ating Panginoon, at ang kanila pong mga angkan o ang kanilang lahi po, yan po ang mga taga-Israel hanggang sa panahon pong ito. At ganoon din po yung mga lahi ng mga nakipamayan sa kanila na hindi po tumalikod kay Yahweh. Yan po ang ating nabasa. At lahat po yan ay si Propeta Ezekiel po ang nagsalaysay dahil siya po ang kinausap ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating Bible reading. At ngayon po ay natutuwa rin po ako kasi nasa mahigit kalahati na po tayo mga kaibigan. At 4 na buwan pa po ang parating bago po matapos ang taong ito ng 2024. Loobin po nawa ng ating Diyos na mabasa po natin ang buong Biblia ngayong taon. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay, at dito po natin muna tatapusin ang ating Bible reading ngayong araw, at loobin po ng Panginoon na sa araw ng bukas ay may ipagpatuloy pa rin po natin ang pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Pagpalain po tayong lahat at ingatan ng ating Panginoon sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.